kanyang panahon. Iba-iba ang kalagayan ng tao sa buhay. Iba-iba rin ang itsura at pangangatawan. Ngunit iisang hangarin ng lahat, ang makamit ang tagumpay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dunang sa kanyang panahon. Edwin, yan o, nilan mo. Dumarating si Rosalie. Sigurado, ngingitian na naman tayo niyan. Akala mo naman, napakaganda niya. Ko naman, humingiti lang yung tao para batiin tayo eh. Crush niya ako eh. Halata ko yung pare. Pero sorry na lang siya. Hindi ko siya type. Hindi naman siya maganda eh. Maganda naman siya. Maganda? Maganda ba yung kapag naglakad eh? Kahit diretso naman yung daan, parang may lubak. Eh kasi nga pilay siya. Gusto eh, huwag ka maingay eh na. Hello, Kevin. Hi sa inyong dalawa. Hello din sa'yo, Rosalie. Papasok ka na ba? Oo, magre-report nga ako ngayon eh. Oo, sige. Ingat na sa paglakad ha. Baka madapa ka. Marami pa namang lubak ang daan. Ha? Pero bakit nga, anak? Sabihin mo. Ba't mo gustong huminto sa pag-aaral? Oo nga, anak. Abay, maganda naman ang mga grades mo. At saka, 2 years na lang, graduate ka na. Sayang naman kung hihinto ka. Gusto ko lang po sanang ipahinga sa panunukso ng taong sarili ko, inay. Tay. Anak, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag mong intindihin ang mga nanunukso sa'yo. Kami ang dapat mong pakinggan, anak. Sinisikap ko naman pong gawin yun. Magkunwaring masaya ako. Pero nasasaktan pa rin ako eh. Kasi totoo naman yung sinasabi nila. Talagang panira ng itsura ko tong kapansanan ko. Anak, Minsan nga po naiisip ko, sana hindi na lang ako nagkasakit noong araw. Para hindi ako napilay. Para hindi ako naghihirap ng ganito. Stella, malungkot ka. Dahil ba sa sinabi ni Rosalie kanina? Naaawa ako sa kanya, Ador. Damang-dama ko ang hirap ng loob niya. Ako rin na may naaawa. Kaya nga nagsisikap ako para mapagtapos siya ng pag-aaral. Para kahit may kapansanan siya, may marating siya sa buhay. Ang kaso nga, nahihirapan ng damdamin niya. Baka naman pag pinilit natin siya, magbunga lang yun ng hindi maganda sa kanya. Ano ang ibig mo sabihin? Baka magloko siya o kaya magrebelde. Kung sa bagay, Payagan na lang natin siya. Total, sabi niya, pansamantala lang naman. At ang gawin natin, humanap tayo ng maaari niyang pagkaabalahan. Oh, Mianchi, eto merienda natin. Ay. Ako ang gumawa ng kakanin na yan. Naku, sigurado ako masarap to. Sarap nga itong kulamay mo. Yan ang pinagkakaabalahan ko dito sa bahay ngayon. Ang magluto ng mga kakanin at tumulong kay inay sa mga gawaing bahay. Ay, meron pa pala ang magbasa ng kung ano-ano sa internet. O teka muna, buti na papayag mo sinangaling Stella at Mang Ador na hindi ka na mag-i-enroll ngayon. Kaya ang saya ko eh. Dahil naunawaan nila ako, Minchi. O kung gusto mo, sumama ka na rin sa akin sa pamamasyal ko. Huwag na. Baka mapaaway ka lang kapag minanukso sa akin. Takot lang nilang gawin yun na kasama mo ko, no? Dahil talagang tatalakan ko sila. Ikaw lang eh. Pusong mamon ka eh. Iniintindi mo mga yun. Dapat, maging pusong bato ka. Ikaw talaga, pati kantay sinama mo sa pag-uusap natin. Pero, huwag ka mag-alala.
Okay lang naman ako dito eh. Hindi ako naiinip. Talaga ha? Sure ka? Sure na sure. May nakita nga ako isang online course eh. Na gusto kong pag-aralan Libre. Oh. At kikita raw ako ng maganda kapag nakatapos ako. Bakit hindi sasama sa atin sa mall si Rosalie? May ginagawa siya, Ador. Baka naman umiiwas na naman sa taong batang yon. Ay, hindi. Talagang may ginagawa siya. May online class sila ngayon. Huh? Ilang buwan lang daw yun. Buti naman. At nagiging abala siya. Hindi nagmumukbok tulad ng iba. May interest pa rin sa pag-aaral ng anak natin, Ador. Nakikita ko ang sigla niya pag nag-o-online class sila. At ang sabi pa niya, gusto niyang magtrabaho agad pag nakatapos siya sa kursong kinuha niya. Saan siya magtatrabaho? Yun ang nangyari, Edwin. di, hinto ka na sa pag-aaral. Ano pa nga ba? Nagalit si na Inay at Itay sa kalalakwatsa ko eh. Ikaw naman kasi, Tol. Sinagad mo pasensya nila. Tol naman, huwag mo nang konsermonan. Tapos na eh. Wala nang mangyayari. O nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Yung lagi mong inaasar, si Rosalie. Matagal na pala siyang may magandang trabaho. Ha? Paano nangyari? Paano magkakatrabaho yun eh? Bukod sa pilay na, huminto pa sa pag-aaral. Virtual assistant siya ng isang foreigner na may negosyo dito. At pinag-aralan daw niya yun online. Ang laki ng kita niya, Tol. 40K a month. Ha? Oo. Naipagawa na nga niya yung bahay nila eh. Talaga Ayos Tol, ano kaya kung magpa-cute ako sa kanya? Ligawan ko. Baka sakali makinabang ako sa kita niya at matulungan pa ako na makapag-aral nung course na kinuha niya. Ano? Niligawan mo siya? Para lang sa pakinabang? Bakit naman hindi? Uso na yun ngayon. Pero masama yun, Kevin. Makasasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Tol naman, huwag ka nga panira ng diskarte. Inaasahan na dadalawin mo ako, Kevin. Ang tagal na kasi nating hindi nagkikita. At na-miss na kita, kaya dinalaw na kita. Ako? Oo. Na-miss mo? Oo naman. O ang pang-asar sa akin na ang na-miss mo? Rosalie naman. Sorry na. Na-miss talaga kita. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Siya nga pala. Ito, bulaklak para sa'yo. May pabulaklak ka pa, ha? Bakit? Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Ikaw? Manliligaw sa akin? Bakit ka naman tumawa? Totoo naman ang sinabi ko. Pasensya ka na, Kevin. Hindi ako pwedeng maniwala sa'yo. Bakit naman, Rosalie? Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka! Oo nga, may kapansanan nga ako, Kevin, pero hindi naman ako tanga. Kaya humanap pa na lang ng iba na mabibiktima mo. Makakalis ka na! Salamat sa pagmamalasakit mo, Edwin, ha? Kahit naman kaibigan ko si Kevin, hindi naman ako sasang-ayon sa maling gawain niya. Kaya nga mas favorite kita kaysa kay Kevin. Kahit pa mas gwapo siya sa'yo. Uy, Menchi, ano ka ba? Ano? Nakakahiya naman kay Edwin. Hindi naman ako nagagalit eh. Tanggap ko na mas guwapo siya kaysa sa akin. Pero maipagmamalaki ko naman na mas mabait ako kaysa sa kanya. At ayokong nananakit ng damdamin ng kapwa ko. Lalo na babae.
Salamat ulit sa pagmamalasakit mo sa akin, Edwil. Wala ka naman yun, Rosalie. Masaya ako na nakagawa ng mabuti sa aking kapwa. Yan! Yan si Edwil. Alam mo dapat, iwasan mo na rin bumarkada kay Kevin. Bad influence yun eh. Yun din ang sabi ng nanay ko eh. Kaya ginagawa ko na. Isa pa, busy na rin ako sa trabaho ko ngayon eh. Kaya talagang hindi na kami magkakasama. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Trainer na ako sa isang BPO, Rosalie. Wow! Eh di malaki na ang kita mo. Pecho. Kaya nag-iipon na rin ako eh. Plano ko nga magtayo ng isang online business. Talaga? Uy, alam mo, balag din namin ni Menchie yan. Oo nga. Di ba may trabaho ka na? Oo, 5 hours a day lang ang work ko, Edwil eh. Kaya may time pa ako para mag-business. Ha? Ano kaya kung sosyo na lang tayong tatlo? Ha? Wow! Sige ba? Okay sa akin yan. Ba, lalong payag ako. Ador, mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aalala akong para sa ating anak, Stella. Masiglang-masigla na siya ngayon. May tiwala na sa sarili at alam mo yun, wala nang self-pity. Ano pang inaalala mo? Yung kapartner nila ni Menchie sa negosyo. Si Edwil? O bakit? Masyado silang malapit ng anak natin. Nag-aalala ako na baka mahulog ang loob sa kanya ni Rosalie. Pagkatapos masaktan lang. Siyempre, ayokong mangyari yun sa anak natin. Sa bagay, may katwiran ka. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa kalooban ng anak natin. Kausapin natin siya. Paalalahanan natin para makapag-ingat siya. At may iwas natin siyang masaktan. Mukhang marami ang ulam na niluluto mo ngayon, anak. 2 klaseng ulam po ito, Nay. At isang dessert. Dito po kasi kakain sina Menchie at Edwil. May gusto sana kaming itanong sa iyo, anak. Ano po yun, Tay? Nanliligaw ba sa iyo si Edwil? Hindi po. Ikaw, may damdamin ka ba sa kanya? Si Inay. Bakit? Wala po. Magkaibigan lang po kami ni Edwil. Magkasama sa negosyo. Nag-aalala lang kami na baka mahulog ang loob mo sa kanya at masaktan ka ulit tulad ng nangyari sa damdamin mo noong kay Kevin. Itay, wala na po sa akin yun. At saka crush lang naman yung kay Kevin. Nakalimutan ko na nga po yun eh. At hindi naman po ako nagmamadali magkanobyo. Masaya na po ako na kahit may kapansanan ako, tagumpay po ako sa aking trabaho at negosyo. Mabuti naman at iba na ang pananaw mo sa buhay ngayon, anak. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binago niya ako. Ang ugali at pananaw ko po sa buhay. At dahil sa kapansanan ko, mas hinahangaan pa ako ngayon ng tao dahil nagawa ko pong magtagumpay. Sa kanyang panahon. Sa panahon ng kagipitan, nahahayag ang makabayan. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa mamamayan. Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Junio sa ating dulang Sa Kanyang Panahon. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Makapagpapahinga sa bahay. Oo.
Natapos din ang 48 hours duty natin. Alam mo nyo, pagod na ako sa trabaho natin. Hindi na normal ang buhay natin ah. Nangyari lang naman ito dahil sa pandemic na dumating sa mundo. Tayo kasing higit na kailangan. Dahil tayong gumagamot sa mga nagkaka-COVID. Oo nga eh. Pero sobrang hirap. Pati pamilya natin, napapabayaan na natin dahil sa trabaho natin. Ang malungkot, ang baba ng sweldo natin dito sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga doktor sa ibang bansa. Malayo naman sila sa kanilang pamilya. Hindi bali, sulit naman ang hirap. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, talagang mag-a-abroad ako eh. Doon ako magtatrabaho. Para maghirapan ako ng todo, malaking aanihin ko. Ikaw talaga, Doc Robert. Sige na, gawin tayo. Sige. Makabunga lang ng pagod dyan sinasabi mo. Lilipas di dyan. Buti po dumating na kayo, Daddy. Oh, bakit, Cherry? May problema ba ang prinsesa namin? Wala ko. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Ano ipakikita mo sa akin na nasa cellphone mo? Report card ko po. Mhm. Sinend po sa amin online. Kasi nga po online na yung klase because of pandemic. Patingin nga. Ito po. Aba, tataas ng grades mo ah. Consistent na mataas ang grades niya. Oo nga. Congratulations, anak ha. Hindi nagbagong sipag mo sa pag-aaral. Kahit hindi na face-to-face ang klase niyo. Talagang nag-aaral po ako mabuti, Daddy. Because I want to be a doctor like you someday. Talaga? Opo. At dito rin po ako magtatrabaho tulad ninyo. Para makapaglingkod po ako sa bayan natin. Natutuwa ako sa maganda mong pananaw sa buhay, anak. Kahit bata ka pa. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Oo nga po, Daddy. Di ba sabi niyo natutuwa kayo? O edi ibig sabihin happy kayo? Eh bakit parang nasad po kayo? Naalala ko lang yung isang kasama kong doktor sa ospital. Si Robert. Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Kasi napapansin ko, tuwing matatapos ang duty namin, para bang sawa na siyang magtrabaho dito sa bansa natin. Ay, siguro dahil sa sobrang hirap ng trabaho niyo magmula nung magka-pandemic. Pero, hindi lang naman kayong nahihirapan. Marami pang iba, tulad ng mga nurse. Oo nga eh. Sana maunawaan niya yun. At sana rin, huwag niyang ituloy ang balak niyang pangingibang bansa. Dahil higit siyang kailangan dito sa bayan natin. Hunyo, itong record ng mga bago mong pasyente. Madagdagan na naman pala ang mga pasyenteng may COVID dito sa ospital. Oo nga eh. Ibig sabihin, natagdagan na naman ang aalagaan natin. Elmo Madlang Bayan. No? Sa kaya ito? O bakit? Kilala mo bang pangalang nakalagay dyan? May kaklase ko nung high school na itong pangalan at apelyido. At nakita ko rin siya 6 years after graduation. Nagkaroon kami ng reunion noon. Ibig sabihin, maaaring kaklase mong isa sa mga bagong pasyente natin. Maaari. Kung siya nga ito. Robert, anong kalagayan niya? Sa kabutihang palad, wala siya sa ICU.
Madlang bayan? Ako nga po, doktor. Si Dr. Junio Martinez ito. Junio? Martinez? Ako nga. Ang kaklase mo nung high school. Junio. Nakalulungkot na kita tayo sa panahon may sakit ka. Pero huwag kang maglala. Aalagaan ka namin dito. Gagawin namin ang lahat para kumaling ka. Wala na akong kabuhayan. Iniwan pa ako ng pamilya ko. Kaya ayoko nang gumaling pa. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi malala ang kalagayan mo. Malaki ang pag-asa mong gumaling sa COVID. Lumapit ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nagpapagaling. At kasangkapan lang kaming mga manggagamot. Ano malay mo? Makakayanan ni loob na magkasakit ka ay para iayos ang buhay mo. Ano? Kukup-kupin mo yung kaklase mong pasyente natin? Pansamantala, Robert. Wala siyang matutuluyan eh. Kawawa naman. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, hindi social worker. Ngunit tungkulin ko rin na tulungan ang kapwa ko. Lalo na ang taong minsan ay nakatulong din sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inyo, Junio. Noon, akong lagi mong tinutulungan kapag binubuli ako ng mga kaklase nating sika. Binibigyan mo rin ako ng mga baon mong pagkain. Dahil madalas, wala akong baon. Ikaw, maraming pagkain. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagka-COVID ako. Pero hindi niyo ako pinandirihang makasama. Lahat naman ng tao, maaaring magkaroon ng ganong karamdaman. Kaya hindi natin dapat pandirihan ang ating kapwa na may ganong sakit. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. May gusto lamang akong malaman, Elmo. Ano pa nangyari? At nawalan ka ng kabuhayan. At iniwan ka rin ang iyong mag-iina. Kasalanan ko niyo. Dati akong OFW. Pero nang manatili na ako dito, nalulung ako sa sugal. Hanggang sa maipatalo kong lahat ng aming kabuhayan. Ano? Alam niyo, kahit pala anong talino ng tao, pag nalulung sa bisyo, aalipinin siya nito. Uli na mamulat ako. Mahirap na ako. Wala na rin ang pamilya ko at nagka-COVID pa ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elmo. Malay mo, bumalik uli sa iyo ang pamilya mo. Oh yes, tama yun. Tama ang sinabi ng asawa ko. Alam mo, isang magandang ginawa ng pandemic ay yung muling pinaglapit ang pamilyang magkakalayo. Sana nga matupad sa akin ang sinabi ninyo. Mangyayari din yun. Oo nga pala. Nakausap ko na yung mga kaklase natin. Alam mo sabi nila? Handa silang tulungan kang makabangon. Sino kayo? Paano hindi ako nakilala? Ako si Dr. Julio Martinez. At ako naman si Gemma, ang kanyang kabiyak. Anong kailangan niyo? Hindi ko naman kayo kilala. Nakilala ka namin dahil kay Elmo. Ang lalaking yun. Nagka-COVID siya, Fiori. At ako ang gumamo sa kanya. Ano? Nagka-COVID siya? Oo. Asawa ng Diyos, magaling na siya.
Naikwento niya sa amin ang nangyari sa buhay niya. Tinulungan namin siya makabangon. Kaya ngayon, may trabaho na siya. Ang totoo, COVID din ang panganay naming anak. Mabuti na nga lang, gumaling din siya. Ito na yung baon mong pagkain para sa biyahe mo mamaya. Ang bait talaga ng misis ko. Napakamaalalahanin pa. At maganda pa. Bulero. Totoong sinasabi ko. Buti na lang, hindi ka tuluyang nawala sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ni na Doc Junio, ang aking kaklase. Ay, Elmo, naalala ko. Oh, Nagkasalubong kami ni Gemma kahapon sa mall. Nalaman ko, may COVID pala si Junio. ano? Kumusta na raw siya? Nasa ospital siya eh. Ha? At hindi raw maganda ang lagay. Salamat sa pagdalaw, Bioli. May mga dala kaming pagkain para sa inyo. Maaring hindi nyo kailangan ng mga ito dahil kaya nyo naman bilhin. Pero ginawa namin ito para maramdaman mo na narito lang kami ni Violi, handang dumamay sa inyo ni Doc Junio. Maraming salamat sa inyo. Sana, tulungan niyo akong dumalangin sa paggaling ni Junio. Napakabait niya at tapat na manggagamot. Gagawin namin yun, Gemma. At naniniwala kami, diringgin tayo ng Diyos. Pagagalingin niya si Junio. Gemma. Junio, magaling ka na. Oo, magaling na nga. Kaya nga, nagpasila akong umuwi rito para makita kayo. Oh, Diyos ko. Salamat po. Dininig mo aming panalangin. Oo, Gemma. Nagkasakit man ako. Dama kong tunay na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkus, lalo niyang pinatatag ang aking kalooban. Sa kanyang panahon, may mga taong kahit maginhawa ang buhay, ay hindi pa rin makamtan ang hanap na kaligayahan. Ito'y dahil nananatiling may kulang sa kanilang buhay. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Isabel sa ating dulang sa kanyang panahon. Chairman, maupo kayo. Salamat, Federico. Parang alam na ho namin ang sadya nyo dito, Chairman Manuel. Ay, oo nga. Gusto nyo alamin kung mamimigay uli kami ng gift bag para sa mga mahihirap na bata dito sa ating barangay ngayong Kapaskuhan. Mahusay pala kayong manghulang mag-asawa. Alam nyo kasi, marami kayong napaligaya nang gawin nyo yun last year. Ay, naging masaya rin kami, Oo Chairman. nga po, Chairman. Kaya naipasya po namin na maglingap uli sa kanila ngayong Paskong ito. Naku, salamat. Marami na namang sasaya ngayong Pasko dahil sa inyo. Maiba ako. Ha. Nabalitaan ko may pinuntahan kayong bahay ampunan. Opo, ang totoo nga, marami na ho kaming pinuntahan. Pero hindi pa rin kami makahanap ng bahaampo namin. Kung gusto ninyo, subukin yung puntahan ng bahay ampunan na pinapasukan ng pamangking ko. Oh? Baka sakaling doon kayo makakita ng hinahanap nyo. Medyo malayo nga lang yun. Oo, okay lang ho yun. Sige ho, pupuntahan namin. Ano pong address? Dala ko na ang mga ibibigay ko para sa gagawin yung lingap ngayong Kapaskuhan. Salamat, Antonio. Oh, Federico,
Mukhang masyadong malayong pinuntahan nyo, ha? Parang matamlay ka eh. Siguro dahil sa pagod. Kaya ko namang tiisin yung pagod. Malungkot lang ako dahil wala rin kaming nagustuhang bata sa bahay ampunan na sinabi sa amin ng aming chairman. Ganun ba? Oo. Kawa na ako kay Isabel. Alam kong sabik na siyang magkaanak kami. Tiyak yun. 16 years na kayong kasal at hindi nga nagkakaanak pa dahil sa diferensya mo. Hindi ko na alam kung saan pa kami maghahanap upang makakita ng maaari naming ampunin. Ano ba kasi gusto nyo sa batang aampunin? Yung kamukha nyo? Hindi naman ganoon, Antonio. Ano, Federico? Yung pagkakita namin sa bata, yung madama namin sa aming puso, na siyang ibig naming kunin. Ang gaganda no ni Tundal Collection mo, Isabel. Lahat cute. Inihanda akong mga yan para sana nga doon sa batang kukunin namin ni Federico. Ay, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin. Nalulungkot na nga ako eh. Ayoko nga lang ipahalata kay Federico kasi ayoko pati ako problemahin pa niya. Huwag naman kasi kayo masyadong pihikan sa aampunin. Baka naman yung hinahanap mo yung super ganda at gwapong baby. Hindi. Ang puso namin ang aming tinatanong muna tuwing naghahanap kami. Kaso, wala pa rin sagot ang aming mga puso. Ganun ba? Mhm. Pero huwag pa rin kayo mawalan ng pag-asa. Mabait kayo, may mabuting puso. Naniniwala ako na may inilalaan din sa inyo. Masayang-masaya ang mga nakatanggap ng tulong niyo, Isabel. Oo nga ho, Chairman Manuel. Meron ng pang Noche Buena, meron pa silang pang Medianoche. Higit na marami na tulungan niyo ngayon. Oo, kasi may mga kaibigan ho kami na nagbibigay ng goods at mga laruan. Ay, napansin ko, hindi lang mga bata ang nabigyan niyo ng gift bags, kundi maging mga magulang nila. May mga kabarangay kasi ho tayo na nagbigay din ng mga maitutulong. Kaya, mas marami po ang naipamigay namin. Nakakatuwa. Pati mga kabarangay natin, nahikayat ninyong tumulong. Maganda talaga kayong halimbawa sa mga tao. Sana laging ganito. Bakit ngayon ka lang, Federico? Gabing-gabi na. Hindi pa naman ngayon ang Christmas party nyo, hindi ba? May nangyari sa opisina, Isabel. Bakit? Ano nangyari? Namatay ang bunsong anak ng janitor naming si Nestor. Oh, Pneumonia. At huli na nagbatok na sa nila. sus, kawawa naman pala. Awang-awa nga ako kay Nestor. Kahit marami silang anak ng asawa niya, ayaw niyang mawala kahit isa sa mga yon. Oh, syempre. Mahal nilang mga yun. Sumama ako sa kanya sa ospital. Binigyan ko na rin sila ng tulong. Tama. Tama yung ginawa mo. Ay, Bakit bumuntong hininga ka? wala. Naaalala ko lang kasi yung sitwasyon natin. Tumatanda na tayo pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong batang maampon. Gusto ko sanang maranasan man lang na may tatawag sa akin na mami. Yun bang batang yayakap at hahalik sa atin? I'm sorry, Isabel. Dahil sa akin kaya ka naghihirap ng ganyan. Ang damdamin mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka naman naglihim sa akin tungkol sa iyong diferensya. Federico, mahal kita. Kaya nagpakasal pa rin ako sa'yo. Ang gusto ko lang, sana matagpuan na natin ang batang inilaan ng Diyos para sa atin. At sana maging aginaldo na siya sa atin. Yun na lang ang bigay ng Diyos sa atin sa Paskong ito. Ayun, si Aling Isabel. Kausap ang kaibigan niya.
nakikita ko sila mula dito sa pinagkukublihan ko. Sige na, sumama ka na sa Christmas party namin. Para mabawasan yung lungkot mo. Total, pinayagan ka naman ni Federico. Jonah, alam mo naman wala akong hilig sa mga party-party na yan. Mas gusto ko pang mag-alaga ng bata. Kaso nga, wala ka naman batang aalagaan. Aling Isabel, tanggapin niyo kaya ang anak ko? Kung kakausapin ko kayo, ganung malita na pihikan kayo sa pagpili ng batang aampunin. Federico, gising. Federico, Oh, bakit ba, Isabel? may naririnig ako umiiyak na bata sa labas ng bahay. Ano? Oo nga, no. Meron nga. Sinong tao sa labas ng bahay natin sa ganitong oras? Ewan. O, halika tingnan natin. Nakapagtataka naman. Bakit may tao sa labas nitong bahay? Oh. Isabel, may bata nga. Tingnan mo. Nakabalot siya sa kumot. Kawawa naman siya. Baka giniginaw kaya umiiyak. Paano napuntang batang yan dito? May natanaw ako naglalakad na babae. Siguro galing sa dito. Susundan ko siya. Huwag na. Iniwan niya rito yung bata eh. Di ibig sabihin, para sa atin siya. Isabel, Huwag mo na siya sundan. kailangan po natin makatiyak. Susundan ko pa rin siya. Ngayong narito ka na sa loob ng bahay namin, magpakilala ka. At saka, bakit mo iniwan sa aming pintuan ng iyong anak? Ako po si Marita. Uli lang lubos na po. At walang kamag-anak na maaari makatulong. Iniwan ko po sa inyong anak ko dahil may taning na po ang buhay ko. May cancer po ako sa utak. Ano? Nalaman ko po na matagal na kayong naghahanap ng maaampon. Kaya naisip ko pong sa inyo dalhin si Lovely. Lovely pa lang pangalan ng bata. Bagay sa kanya. Pero bakit basta mo na lang iniwan ang bata? Bakit hindi mo na lang kami kinausap? At saka nasaan ang kanyang ama? Niloko po ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko at minahal. Ay, Sinadya ko pong iwan na lamang sa inyo si Lovely. Dahil nag-aalala po ako. Baka hindi niyo tanggapin ang aking anak. Aling Isabel, Mang Federico, sana po maawa kayo. Tanggapin niyo ang baby ko. Hindi lang magandang kinabukasan ng kailangan niya, kundi higit ang kalinga at pagmamahal ng mga magulang. Aba, sino tong cute na baby na tawa ng tawa habang naglalaro dito sa crib? anak namin siya, Chona. Hoy, nakapag-ampo na kayo? Oo, Saan kayo nakakuha? Tsaka paano? 3 days ago. Nagising kami ng madaling araw ni Federico dahil nga sa iyak ng sanggol sa may pintuan namin. Ayun, pagbukas nga namin, nakita namin siya. Tapos nakita rin namin yung babaeng naglalakad palayo sa kanya. Ha? Anong ginawa niyo? Ay, hinabol ni Federico yung babae. Kinausap namin.
Yun nga, nalaman namin na siya nga yung ina ng bata. Ay, my God. Ay, bakit niya iniwan yung anak niya? Wala siyang kamag-anak na maaring tumulong sa kanya. At may taning ng kanyang buhay. Ang payat-payat na nga eh. Ibig sabihin nun, may iiwan ang kanyang anak sa makapagbibigay ng kalinga at pagmamahal sa bata. Eh, ang tanong, gusto ba ng puso niyo ang batang yan? Kaya inampun niyo. Oo. Unang kita pa lang nga namin, may naramdaman na kaming kakaiba para sa kanya. Federico, mahal. Noche buena na. Halika na, kumain na tayo. narito na kami ng baby natin. Oo. Bakit sinama mo pa si baby? Hindi ba tulog siya kanina sa crib? Nagising ng palis na ako eh. Kaya kinarga ko na lang. Ah, siguro gusto rin niyang makapag-noche buena. Oo, tama. Makikipag-noche buena siya sa Baka atin. nga, alam mo naman, matalinong bata ito. Marunong umamoy ng masasarap na pagkain. Uy, tumawa oh. Parang nakakaintindi. Sabi ko naman sa'yo matalino siya. Ay, nako. Ay, Federico. Napakasaya ko. Pakiramdam ko. Ibang-iba ang Pasko natin ngayon. Dahil may baby na tayo. Oo nga. Sa maraming pasong namimigay tayo, ngayon tayo naman ang napagbigyan sa ating kahilingan. Sa kanyang panahon. Sa buhay ng tao, dumarating ang pagkakataon na kailangan niyang pumili. At sa bawat pagpili ay may naisasakripisyo. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Josie sa ating dunang sa kanyang panahon. Totoo po, Inay, Tay, yun ang sinabi ni ate nung tumawag siya kanina. Oo, sabi Josie. Bakit parang hindi ka makapaniwala, anak? Pangako naman talaga yun ang ate mo sa atin. Naniniwala naman po ako sa pangako niya, Tay. Excited lang po ako. Dahil sa wakas, sa Maynila na tayo titira. Sa Maynila na ako magpapatuloy ng pag-aaral. Ang iniisip ko nga lang, kung anong maaari naming pagkakitaan doon. Para naman makatulong kami sa ate Almira mo. Sabi ng panganay natin, Tirso, maaari daw tayo magbukas ng karinderya doon. Tutulungan daw niya tayo. Yun kung ibig natin. Salamat naman. Para kahit papano, makatulong pa rin tayo sa anak natin. Hindi yung nakaasa na lang tayo sa kanya. Ang bait talaga ni ate. Totoo yun, anak. Kaya ikaw, Po. ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng mabuti. Para naman sa ganun, matuwa ate mo. Ay, ginagawa ko naman po yun, Nay. Kaya nga po, matataas ang grades ko. Sana kahit nasa Maynila na tayo, ituloy mo pa rin ang pagsisikap mo. Nay, siya po si Edgar. Boyfriend ko po. Edgar ang nanay ko, si Nanay Nora. Magandang gabi po, Ma'am Nora. Ganon din sa'yo, Edgar. Maya-maya, darating din ang asawa ko. Kaya makikilala mo rin siya. Inay, si ate po. Nandito ako, Josie. Kasama mo na ba boyfriend mo? Oo, ate. Kasama ko na si Edgar. Kasi... Ikaw? Almira? Magkakilala kayo? Paalisin mo ang lalaking yan dito, Josie. Ngayon din. Anak, bakit? Basta, paalisin niyo siya. Bakit naman ganun, ate? Bakit bigla ka lang nagalit? At pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganun ang ginawa mo? Napahiya ako dun ah! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niya ang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nasasalita ng ganyan, ate? Dahil ang boyfriend mo,
nanloko sa akin. Ang sumugat sa puso ko. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi totoo yan. Totoo yun, Josie. Manluloko ang Edgar na yun. Sasaktan ka niya. Kaya layuan mo na siya. Awang-awa ako sa mga anak natin, Tirso. Pareho silang luhaan kanina. Ako man ay naaawa rin, Nora. Masakit talaga yun. Dahil naalaman nila na iisang lalaki pa lang kanilang binahal at manluloko pa. Ngunit marahil pagsubok sa dalawa nating anak ang pangyayaring ito. Nag-aalala ako na baka masira ang maganda nilang pagtitinginan dahil sa nangyari, Tirso. Huwag naman sana. Paano natin sila matutulungan upang malagpasan ito? Lalo na si Josie. Baka nga masaktan lang siya sa Edgar na yon. Kausapin natin ang ating mga anak. Pangaralan natin. Ngunit bago yun, hingin natin ang tulong ng Diyos upang gabayan niya tayo sa pagsasalita sa ating mga anak. Maaari ka ba naming makausap, anak? Tungkol po saan, Itay? Inay, Tungkol kay Edgar. tumatawag po siya sa akin. Pero hindi ko po sinasagot. Pati mga text niya. Bakit? Hindi pa po ako handang makausap siya. Pero ang ate mo, hindi mo rin kinikibo. Hindi ka na rin natutulog sa kwarto niyo. Nay, nasaktan po kasi ako sa katotohanan nalaman ko. Anak, hindi niyo kasalanan yun. Marahil, ito ay pagsubok sa inyo. Tama ang tatay mo, Josie. Kaya sana, huwag mong hayaang masira ang pagmamahalan niyo ng ate mo nang dahil lamang sa Edgar na yun. Ano pong gagawin ko? Sundin mo, anak, kung ano ang tama. Bakit ka na pa rito sa university? Gusto kong magkausap tayo, Josie. Sabihin mo, totoo bang dati mong girlfriend ang ate ko? Totoo bang ikaw yung lalaking nanloko sa kanya? I'm sorry. Hindi ko naman alam na kapatid mo siya eh. Kung ganun totoo nga, bakit mo sinaktan ang ate ko? Bakit mo siya niloko? Josie, hindi ko siya mahal. Nagkamali lang ako nang ligawan ko siya. At sino mahal mo? Yung babaeng ipinalit mo sa kanya? Tapos na makuha mo gusto mo, iniwan mo rin? Sama mo? Sa maniwala ka o hindi, nagbago na ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Magtanan tayo para hindi na nila tayo mapaghiwalay. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako eh. Hindi ba? Oo, aminin ko. Mahal pa rin kita. Kaya nga ako nasasaktan. Pero mas mahal ko ang kapatid ko kesa sa'yo. At mas mahalaga sa akin ang aming pagiging magkapatid. Josie. Kaya tapos na sa atin ang lahat. Ate Almira,
Bakit pumasok ka dito sa kwarto? Miss ko na kasi matulog dito sa kwarto natin. Dito naman talaga ako natutulog, di ba? Tabi tayo. Lumabas lang ako dito ng ilang araw. Dahil sa nangyari. Josie, Tanggap ko na ang lahat, ate. At tama ka. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. ibig sabihin, hindi na masama ang loob mo sa akin. Hindi na, ate. Hindi masisira ng pagsubok na yon ang ating magandang pagtitinginan. Sa kanyang panahon, ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Hilario sa ating dulang sa kanyang panahon. Lumabang ka! Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magkulang kayo ng babaeng mahal ko. Gago! Sir, manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? Hindi po ako nanloloko, sir. Dapat po't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka matitigil. Sir! Ayoko nang makita pa mukha mo, oportunista! Lumayan mo si Sheila kung gusto mong umaba pa ang buhay mo! Sir! Turuan mo pa ng leksyon ng lalaking ito bago natin iwan dito! Tyron, pamangkin. Kamusta na pakiramdam mo? Masakit pa pong katawan ko. Sabi lang. Wala kang malay na makita ka ng isang tricycle driver na kapitbahay natin. Matindi ang pambubugbog na ginawa sa'yo. Si Sir Hilario at ang tauhan niyang si Ogot, sila pong bumugbog sa akin. Bakit? Nalaman na ba niya tungkol sa inyo ni Sheila? Opo, Tiyan. At pinalayas niya ako kagad at binugbog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana kasi noon pa. Iniwasan mo na ang babaeng yun. Nagmamahalan po kami. At malak nga na po namin magpakasal na eh. Imposible ang gusto nyo. Baka ipapatay ka ng kanyang daddy. Napakasama ng ugali ni Sir Hilario. Kahit nga kaming mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Hilario, bakit mo naman ginawa yun? Ano ba yun, Esmeralda? Huwag ka na magkaila. Nakarating na sa akin ang balita ng pambubugbog ninyo ni Ogot kay Tyron. Yun pala. Alam mo na rin pala. Sobra ka naman. Pasalamat nga siya't binuhay ko pa siya. Pero sa susunod, talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Pero may dapat na siyang panagutan sa ating anak. Ano sinabi mo? Aray. Ewan mo nga ako, Hilario. Nasasaktan ako. Nakakalimutan mo na yata kung sino sinasaktan mo. Ayan. O ngayon, ulitin mo ang sinabi mo. May dapat ng panagutan si Tyron sa ating anak. Dahil buntis na si Sheila! Sheila! Sheila, buksan mo ang pinto!
Daddy, bakit po? Walang nga ka! Daddy, ba't niyo ako sinumpal? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ako sinuway? Nagpabuntis ka sa dati nating driver! Mabait po si Tyron. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang. At nagmamahalan po kami. Paano niyo ba maunawaan yun? Tumigil ka! Ito ang tandaan mo, ha? Hindi mo na makikita pa ang lalaking yun. At pagkatapos ko sa kanya, yan dinadala mo naman ng tatapusin ko. Ano ibig niyong sabihin? Imaalis ko yan. Ipalalaglag mo. Hindi ako papayag na mabahiran ng hampas lupa ang ating pamilya. Tama-tama ang pwesto namin. Sa madilim na iskinitang ito malapit sa bahay ng animal. Hilario, dito ba natin siya tatapusin? Akong sisintensya sa animal na yun. Magbantay ka lang. Sabi niyo eh. Ay, basa mo. Dumarating na siya. Oo nga. Ang hayop. Malapit na siya. Tawagin mo na. Tyron! Ha? Dali nga. Opo? Sir Hilario? Bakit niyo ko inaabangan dito? Para maningil sa paglapastangan mo sa anak ko, walang yaka. Hudas ka. Binuntis mo pa ang anak ko. Nagkaranda po akong pakasalan siya, sir. Gago! Hindi ako bobo para tanggapin kang manugang. Ang dapat sa'yo, tapusin na. Baril? May baril kayo? Oo. At ito ang tatapos sa'yo. Sa Hilario, narito na po tayo. Oo nga. Ngayon, makapagpapahinga na ako. Sir, paano kung may magkaso sa inyo? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong bayaran ng mga pulis na yun. Sige na. Buksan mo na itong pinto nitong kotse. Apo. Teka. Bakit maraming tao dito sa amin? Hilario! Ah, Hilario! Hilario! bakit, Esmeralda? Ano nangyari? Wala na si Sheila. Wala na ang ating anak. Ano? Oh, Diyos ko. Oh my God. Anong nangyari yun? Nung umalis ka, agad siyang nagtungo sa kwarto natin. Kinuha niya ang isa mo pang barel na nakatago. At sa kanya pinaputukan ang kanyang sarili. God! Ang anak ko. Sheila! Sheila, bakit mo ginawa ito? Bakit? Hilario. Esmeralda, kumusta ang lakad mo? Nalaman mo ba kung saan dinala si Tyron? Oo. Saan? Saan napuntahan mo agad? Ayoko makulong. Nasa punerarya na si Tyron. Bakit? Bakit nasa punerarya siya? Wala na siya. Hindi siya nakaligtas sa iyong barel. Hindi. Hindi. Hindi mo rin sila napaghiwalay. Magkasama na sila ngayon. Pero ikaw, ako kulong ka lang. At tuluyang mawawalan ng pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawan. Masyado ko naging mapagmatakas. Nalasing ka sa kaginawahan. Nakalimutan mo na dati ka ring driver namin.
Esmeralda. Pero inunawa ka ni Daddy. Nagmahalin mo ako. Bakit ikaw? Hindi mo nagawa yun sa ating kaisa-isang anak. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwenta! Menang, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinadya ang pagpatay sa pamangkin mo. Sinungaling ka! Nagpakamatay na nga ang anak mo? Nakukuha mo pa rin magsinungaling? Menang, Kailan mo aamining ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? patawad, Menang. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Hilario. Habang buhay kang uusigin ang budi mo dahil sa ginawa mo sa pamangking ko at sa nangyari sa anak mo!